Porcel, usa ka pari nga Katoliko. Niya sa pamulong, pakigpulong ni Obispo Porcel sa iyang unang barog. Matod pa niya. No enlightened Catholic holds the Pope's infallibility to be an article of faith. I do not, and none of my brethren that I know of do. The Catholic believes the Pope as a man to be liable to error, as almost any other man in the universe. Man is man, and no man is infallible either in doctrine or morals. Many of the popes have sinned, and some of them have been bad men. Mahal kong pinangga, karang imong analohiya ganina nga nagsakay bag Mercedes-Benz sila Lapu-Lapu, karon kanang pangatangurana ikaray maigo sa filosofiya niya na. Kay kining paglantugi ni Alexander Campbell o meaning obispong Alex Porcel, that was 1832. 1834 for specific. Pero ang pagdefinir 1870. Na kundiha na kahiusahi si Bahang Katoliko nga dunay doktrina nga infallibility ang Papa. Uya kanang lantugian nila, wa pa ma-definir nganong imo man ang gamiton. Kanang katarungan na nga parihar maganagamit kang Lapu-Lapu nga doon na ba Mercedes-Benz. Ang akong pangutana, tubaga. Kaya ang gitudlo sa Simbahang Katoliko officially nga ang pagkadili masayop sa Papa sa Pangulo nga sumusunod San Pedro, nagsukad man panahon sa unang siglo. Dili man kaya na magsugod sa 1870. Ang akong pangutana, kinsa man unsa mang pagtulunana ngadtong mong bata nga Papa nga nakatudlo og sayop kun erehiya aron matinuod ang imong gisulti nga dunay papang nasayop sa pagtudlo og ex-cathedra. Kay kun dili ka katubag niya na, ikaw nagahimog mga pasumangil og tumutumo sa kontra sa pangatarungan nga maayo. Salamat kay Bradshaw nga imong giadmiter sa tubangan sa mga tao. This is recorded and this is televised. Nga matod pa ni Bradshaw, si Porcel wa motuo sa doktrina sa papal infallibility, kaya ang doktrina nga papal infallibility was only in 1870. Therefore, mao nagigitubag ta ganina. Unsaon niya pagdefinir o usa ka infallible nga teachings nga mismo katong Papa nga imong gisultihan, wa man ganito'y kalibutan nga dunay teachings nga papal infallibility. Natubag ang imong pangutanan sok sa imong admisyon nga bisan ang usa ka obispo nga butan miingon nga ang walay butan nga Katoliko nga mituo sa doktrina nga papal infallibility before 1870. Nagpasalamat ko niana nga imong giadmiter kana sa tubangan sa katawhan o niining tanan nga mga naminaw karon. Okay. Sugda na nato ikatong pagbarog, tag 10 minutos na lang. Kadaw sa. Unya, doon na pa ba'y pangutana, between? Kuha na. Una, pagutanan ko niya. How many minutes? 10 minutes. 10 minutes, yapon. 5 minutes sa masok. Sa segundo rin sa ipirmahan ninyo. May pangutanan ka pala to. O sabay, inyong sabot. Doon ay pangutana gyapon. Doon nagyapon. Okay. Katapusan pagbarog ni Sok Fernandez Affirmativo. 10 minutos. Ako lang ipainumdum sa itong pinanggang moderator. Iyan ang ibasa kanina. The affirmative speaks first and last. Atong ibalik ang moderator ni modify. I stand corrected. Katapusan man diyang affirmative, no? Muna nga ang katapusan, ang musulti ron, ang negatibo, si Brother Robin Emberado. Dahil salamat, pinanggang moderator, akong higala nga sok, kaniyong tanan nga nagpatalingog karon. Labas pa sa iyong mga panumduman, ang katapusang pangutana nga gibalik-balik sa akong amigo na hibuong ko. Permirong barog nako, usaray ang pangutana, ikatulong barog sab nako, ikaduhang barog usara gihapoy pangutana. Lisod lagi ning tao, guway ikapangutana. O gidawat sa dakong pagdawat
sa akong higala nga ang doktrina nga papal infallibility wala patuhui ni bisan kinsang Katoliko before 1870. And that's a fundamental difference between the gospel, the Church of Christ, and the Catholic Church. Muna, nasakayan pa ni ako, Brad, naglayag na ni akong sakayan. na dili siya nasayod sa wapay tuig 1870. Ang usa ka obispo nga si Bishop Porcel mideklarar nga walay butan nga Katoliko nga iyang nasayran nga ning tuo sa maong doktrina. O gani ang doktrina nga infallibility of the Pope is unhistorical. Dili makasaysayanon. Wala gibase sa kasaysayan. Nga naman, pagkadaghan sa mga kapapahan nga erehis, Honorius the first was condemned and convicted as a heretic in his official capacity. Doon na tayo mga pruiba niya na. Liberius was a heretic because he signed an Arian formula to be reinstated as the Pope of Rome. Unsa man ang Arian formula? Ang pagnigar sa pagka-Diyos ni Kristo. Niya sa kapapa nga dili masayop, gipapirma siya, Kristo dili Diyos, mipirma siya sa kondisyon nga ibalik siya. Nga papa. Gibaligya niya si Kristo. Aron mahimo siyang papa. Wa to masayop. It was in his official capacity, not as a private person. Because as a private person, he believes that Jesus Christ was God. But in his official capacity, he cited as a bishop of Rome that Jesus is not God. And therefore, I have one instance in which the Pope was guilty of so-called fallibility in his official teaching. Karon, sa libro nga Doctrinal Catechism by Reverend Stephen Keenan, doon ay Imprimatur Archbishop Hughes, sayang pahina 112. Doon ay pangutana. Ang pangutana mao, must not Catholics believe the Pope in himself to be infallible? Before 1870 kini ha? Dili ba kinahanglan ang Katoliko muto ang Papa di masayop? Tubag. This is a Protestant invention. It is no article of the Catholic faith. No decision of his can oblige under pain of heresy unless it be received and enforced by the teaching body, that is by the bishops of the church. Sumala pa dinhi kining papal infallibility is a Protestant invention and is no article of faith of the Catholic Church. Therefore, nakita nato nga ang pinaka-fundamental nga doktrina sa Iglesia Katolika, ang papal infallibility has no apostolic basis. It only started in 1870. Giadmiter kani sa akong amigo, ambot unsaon niya ni paglighot kay magikiro man siya, maayo ni siyang mumadik apan nahibaw ko. He cannot because it is recorded nga iyang giadmiter nga niadtong 1832 sa diyang nakigdebate si